Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung impeachment ni Sara Duterte kasi pilit nilang binabauna yung impeachment habang papalapit po yung pag-expire ng 1-year ban. Ang pag-expire ng 1-year ban nito is on February 6, 2026 kasi ang gusto nilang i-impeach na yung ating Pangulong Bongbong. Baliktad yung mga pag-iisip nito mga DDS. Yung gumawa ng mga kakatarantaduhan, korupsyon sa gobyerno na hindi pa po may paliwanag mga kababayan. Yung multi-million confidential funds ni Sara na nilunok for just 11 days. Gusto nilang kalimutan na natin. At turning the table against our president na maayos po ang paggagamit ng fundo, transparent at sumusunod po sa mga auditing rules. Pero yung malinaw na may papanagutan mga kababayan, gusto nilang iupo na presidente. Kahit wala pang eleksyon, gusto na nilang iupo na presidente. So, pag-usapan po natin, bakit kailangan i-revive yung impeachment laban kay Sara Duterte? Bakit niya, Mr. Maravillas? Hindi po natuto si Sara. Paulit-ulit yung kanyang ginagawa. So sa puso po kasi mga kababayan ng lahat ng aligasyon laban kay Sara Duterte ay yung naalala ninyo, yung joint BPI account. May joint account sila sa BPI ng kanyang tatay kung saan mga kababayan reportedly dumaan yung 2.2 billion pesos mula 2006 hanggang 2015. Allegedly mula sa drug money and other questionable sources. Ito yung rinibil ni dating Senador Antonio Trillanes as reported by Bira Files. Fact check, Duterte's joint bank account is with Sara, not his wife. Bira Files report. Fact check, false. Sabi dito, our verdict, the joint bank account in question is with his daughter, Vice President Sara Duterte, not his wife. Kasi yung claim po, sabi, sa asawa. Pero hindi pala. In the hearing, former Senator Antonio Trillanes presented a ledger of the Duterte's joint account, listing 2.4 billion credits. The actual total amount, he said, would be revealed only if the accounts were opened. So kasabay nito mga kababayan kasi, ang mga bagong COA red flags at mga dokumentong lumalabas ay nagpapakita po na hindi nagbago yung pattern ng pag-abuso at mismanagement sa pondo ni Sara Duterte mula sa Davao hanggang sa DepEd, hanggang sa OBP. Madaling sabi, parang yung kanta ni parang yung kanta po ni Gary Valenciano, di na natuto. O di ba? Pag ang isang public official hindi na natuto, kailangan talaga yung decisive action. At yung impeachment, kailangan talagang i-revive para kung talagang hindi siya nagkasala tulad ng laging claim ng mga Duterte, inosente sila. O di finally, maklear yung kanilang pangalan. Pero pag talagang totoo na nagkasala sila sa batas, sa pang-abuso, sa pundo ng bayan, kailangan mapanagot sa batas para po hindi na pamarisan ng mga susunod pa na inirasyon ng mga leaders ng ating bansa. Tama po? Ganun lang yon. So last year mga kababayan, 215 na members ng Congress wala sa iba-ibang distrito sa buong bansa at iba-ibang sektor ang nag-impeach po kay Sara Duterte. Hindi po ito personal na galit. Wala pong ganon tulad ng mga sinasabi nila. Walang personalan, trabaho lang po ito. Bilang mga lingkod bayan, mayroon po silang sinumpaang tungkulin to protect the interests of the Filipino people, lalo na po sa paggamit ng pundo ng bayan. So tinig ito po ng ating mga constituents sa buong bansa. Mga Filipinong pagod na po tayo sa katiwalian, di ba? Mga pang-abuso at banta sa seguridad. So ito pong impeachment, hindi dapat ito mamatay dahil lang sa technicality tulad ng ginawa ng Supreme Court sa impeachment laban kay Sara. Kasi malinaw naman po sa desisyon ng Supreme Court, hindi po pinawalang sala si Sara Duterte. Hindi po binura yung krimen. Malinaw na sinabi po ng Supreme Court na hindi maaring lampas sa isa ang impeachment
sa isang taon. Ngayon, maglalapse na po yon yung 1-year ban by February 6. So tama lang na i-refile mga kababayan yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte kasi hindi na siya natuto. Paulit-ulit lang, ika nga recidivist si Sara Duterte sa paggawa ng mali. Hindi siya po bagay sa public office. Ayaw niya ng accountability. So sa puso mga kababayan, ng lahat ng iskandalo na to ay yung joint BPI account, yung tinatawag na Duterte Billions. Kung saan mula 2006 to 2015, over 2.2 billion pesos reportedly dumaan sa BPI joint account nila ni Sara sa Julia Vargas account ni Sara at ni Digong. Kung saan sa 69th birthday ni Digong, 193 million sa 7 hiwalay na deposito. So ito ay mga kababayan, higit pa doon sa tinatawag na missing SALN entries. Posible po ito na mga kasong graft, money laundering at bribery. So sabi sa report, ang negosyanteng si Sammy Oy, flag bilang drug lord, allegedly nagpadala ng over 2.4 billion sa Duterte Link accounts, hindi na-deklara sa SALN. Kahit may deposits at verified receipts, account itinanggi ng Duterte, ng mga Dutertes. Yung ombudsman mismo ang nag-validate ng transaction records. At matatandaan si Digong tumangging pumirma sa waiver. Si Sara Duterte naglilihim sa likod ng kaalyado habang yung impeachment pinipigilan naman ng Senado. So kung totoong walang tinatago, bakit kailangan pang itago o ipaliwanag ang joint account? Di ba, mga kababayan, yun ang mga valid questions na dapat sagutin ng Vice Presidente. As exposed by that former Senator Antonio Trillanes po. So dito po mga kababayan, nagsisimula ang pinakang blatant indication ng katiwalian po sa historya ng ating bansa, sa history ng Pilipinas. So yung latest po na COA red flags na nakita po sa Office of the Vice President just recently, ito yung patunay ng pattern na talagang nangangailangan na i-revive yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi hindi siya natututo. Paulit-ulit lang yung kanyang ginagawa. Nandun yung mga overpriced equipment na binili ng Office of the Vice President na flag ng Commission on Audit. Tapos ang ginagawa ni Sara, nagpapa-press con lang siya, magpi-press release, i-deny yung allegations. Yan anomalous laptop purchase, Vice President Sara Duterte dismiss allegations that their office purchased overpriced laptops, saying COA found no irregularities. Ganon lang ang style niya. Payag kayo sa ganon po? Na siya lang yung nagsasalita? Di ba ba? Ganon ang style ni Sara. Ayaw nang tinatanong, ayaw nang ginigisa. Kasi pag tinatanong, ginigisa siya, ayun, lumalabas yung totoo. Huwag tayong papayag sa ganong style mga kababayan. So, kapag tiningnan nating mabuti mga kababayan, malinaw po ng joint bank accounts at yung mga COA red flags, konektado po siya. Pareho silang nagtatala ng mga irregularities at questionable financial maneuvers po. Hindi basta technicality. Malinaw po na may pattern ng addiction si Sara sa financial abuse and mismanagement. At ang bagay na to ay hindi dapat papawalang bahala. Tama po? Kung wala pong tinatago, dapat hindi natatakot sa investigasyon. Pero po, sa joint Duterte bank account as exposed ni dating Senator Antonio Trillanes, plus itong mga COA red flags, yung mga latest red flags na sinabi ng COA, malinaw po na dapat hindi itigil yung proseso. So, panahon na po na buhayin muli ang impeachment trial laban kay Sara Duterte para sa katotohanan, para po sa hustisya, para po sa ating bansa, para sa Pilipinas. Hindi po pwede yung lagi lang niyang sinasabi, mahalin natin ang Pilipinas, pero tuloy ang korupsyon.
Itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Nasa likod nga ng panggugulo para hindi matuloy ang investigasyon, sila pa rin po mga kababayan. Di ba? Ginugulo nila ang Pilipinas para yung mga investigasyon laban sa korupsyon hindi na matuloy. Huwag ganon, mga kababayan. So, malapit na. February 6, lapse na po ang 1-year ban. Ikampanya natin dito sa ating mga congressmen. Pero may narinig na tayo na magpa-file revival ng impeachment case laban kay Sara Duterte. So abangan natin yung mga latest developments ng balitang yan, mga kababayan. Yan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.